intro ng batang mangyan. Saan baga ang lakad nitong batang ito? Saan pa? Magpapagiling ng malagkit. Aba, ang batang ito marunong na nga, alam na rin ang malagkit at alam na rin ang magpapagiling ng malagkit. Yak! Parang ipot, mama, oh. Parang ipot ng butiki. Grabe naman yung imagination mo, batang makulit. Ay nako, ito po ay gagawin nating kalamay at tikoy. For the ingredients, ito nga ang kailangan. Yan, ang Queensland butter. Butter na sobrang nakakashock ang presyo. And then, nandito pa yung ating Alaska condensed, 8 peraso. And then, we have Star Margarine na nagkamali pa ang sabi, margarine lang. Hindi sinabi na isang timba pa lang kailangan. Ayan, merong Eden cheese. At syempre, di mawawala ang 2 dairy cream. At kung natatamisan na kayo, well, hindi pa yan. Dahil meron pa tayong 8 kilong wash na sugar. O diba, pagkatapos ng Pasko, welcome diabetes. Dati talaga pa order lang kami. Kaya ngayon, first time naming magluluto ng kami-kami lang. At ayan nga, dito pala mag-uumpisa ang madugong lutuan. Nag-start lang tayong isa lang iyan ng 7 o'clock ng gabi. Take note nyo yan ha, 7 o'clock ng gabi. At syempre, dahil mahabang lutuan ito, hindi pwede yan sa gasol, guys. Magsisisi kayo pag gumamit kayo ng gasol. Na-orient na naman ako na sabi sa akin na talagang magdamagan daw itong lulutuin. Actually, 2 salop lang ito, try lang ba. At syempre, kapag first time, binibidyo yan, matik na. At syempre, sa gabing ito nga mag-uumpisa ang kalbaryo. Ang lutuan portion ng mga magtitikoy. At dahil nagbabantay tayo, syempre, kailangan muna nating magkapi-kapi, iwas antok at baka masunog. Kahit sa totoong buhay, di naman talaga tayo magbabantay. Tagamando lang tayo, tapos maya-maya tutulog na din tayo, tapos gigising tayo. Titingnan natin kung binantayan ba nitong mga magtitikoy ang ating tikoy. Ay, anak ng toko, magbibideo na nga lamang, hindi pa makapormang mag-isa. Yung tipong bidyong-video na ako, tapos biglang may kamay. Ayun nga guys, nabanggit ko nga na first time naming magtitikoy ngayon. Alam nyo ba, nung mga bata kami, ang mga alam ko lamang na may tikoy pag Pasko ay yung mga yayamaning bahay ba? Well, iba ng buhay ngayon, kahit mahirap. May tikoy na. Huwag kayong ganyan. January pa lamang, naghuhulog-hulog na para may pantikoy pagdating ng December. Anong talaga ang life pag may gusto? Para-paraan lang. At dahil nadaan ko kayo sa daldal, ayan, umaga na. 8:00 na yan ng umaga nang magising ako, char. At kung inakala nyo luto na yan ng 8:00 ng umaga, nagkakamali kayo. Yung ginagawa niya, ganyan ang ginagawa nila magdamag. Yung habang ako ay nananaginip na ako ay kumakain ng tikoy sa umaga, ganyan ang ginagawa nila, naghahalo sa magdamag. Kailangan niyang bantayan para hindi masunugan. Ang hawak ni Kaligalig yan nga pala ay Minola cooking oil na pagkahirap-hirap ngayong hanapin, nalimutan ko kasama yan sa ingredients kasi yan yung nilalagay niya sa gilid para hindi siya kumakapit. Yummy, para siyang kulay yema. Ano ba to? Tikoy o yema? My gosh, nakakalaway na siya. Pero hindi pa po yan tapos. Mahaba-haba pa ang laban. At ayun nga, para hindi masayang ating oras sa pag-iintay, uso dun dito ang multitasking. Nagtataka ba kayo kung para saan ang kinakawit ni Don Mesio? Ito nga masarap sa atin. Pasungkit-sungkit lang ng niyog. Yan, may paggagamitan tayo ng niyog na iyan. Naku, kung ito ay sa bayan o kaya ay doon sa mga syudad, Diyos ko, magkano kaya aabutin? Ay, opo, ang niyog na iyan ay ating gagatain dahil napagkasundoan namin na gumawa ng kalamay at this time nga ay gata na lamang ang aming gagawin. Actually, ang gata talaga lang ang ginagamit nung unang panahon hanggang sa nauso na kung ano-ano na ang mga inilalagay. May gata, ano pa ba, peanut butter, tapos pati mga soft drinks, nakita ko inilalagay nila dati. Kanya lamang, naiiba yung lasa at saka madali siyang tumigas. Kaya ngayon, back to basic. Gata-gata na lang tayo mga besh. Mura na, masarap pa. Kahit sa totoong buhay, kaya tayo naggata na lamang at asukal. Alam nyo ga kung bakit? Naubos ang ating budget doon sa ating ginagawang tikoy. My gosh! So, ayan na nga ang ginagawa. Menekos-mekos na nga ng mga tiyahin ang ating malagkit. Malagkit po yan sa mga hindi nakakaalam. Kinakamay po talaga yan. Anong gusto nyo? Paahin! Wag malilito ha. Ang niluluto natin ay kalamay. So, ayan na yun ang ating gata. Syempre, ilalagay ang pampadiabetes na
asukal. Itong ginagawa natin, 2 salop lang. Dati talaga natatandaan ko, ang dami namin gumawa ng kalamay, umaabot ng 7 salop, 6 na salop. Ewan ko ba kung nakakain ba talaga namin yun nung unang panahon. Pero ngayon, syempre, 2 salop lang. Nako, mahirap na talaga ang buhay. So, ayan, tuloy-tuloy nga ang mekos-mekos. Ang halo-halo habang ang iba dyan tuloy-tuloy ang chismisan. At ako, syempre, pa video-video lang. Oy, wag kayo. Kahit ako'y nagbibideo, tumulong na ako dyan. At ayan na nga, nilagay na ang pampabago, ang vanilla at saka margarine. Ganyang kadlaki ang pang 2 kilo. Ay, 2 salop pala. Ano ba ganyan? Pamali-mali na ako. Sa mga nagtatanong, yung 2 salop ay katumbas siya ng 5 kilo. At yan, inilagay na nga ang sinunog na asukal. Bakit kailangan ang sunugin ng asukal? Kasi para magkulay siyang kalamay at hindi man maputla ang ating kalamay. At ayan na nga, inihulog namin, mekos-mekos na. Ayan, naawas pa. Diyos ko po, Lord, sayang, asukal. Abay, dahan-dahan mga kumari at baka ating kalamay ay tumabang. Kung alin hong kalamay ang inyong matitikman din sa aming magkakapit-bahay na matabang, malamang ariho yung may natapon. Aba, ay mahirap ho garning magluto ng kalamay bagay ikaw lang ang magluluto. Kaya ho dito sa amin, kinagisnan namin na ang lahat ng magkakapitbahay, hindi naman lahat, kung sino lang magkakasundo, char, ay magluluto ng sabay-sabay para maraming naghahalo, maraming kamay, maraming flavor. Tot lang ho yun, wag naman kayo masyadong paniwalain. Hindi, yan ho ay kinagis na namin na yung mga magkakapamilya, magkakapitbahay, sama-sama nagluluto ng kalamay para nga naman less sa pagod. Kahit sa totoong buhay nakakapagod naman talaga magluto. At kapag ganyan naman talagang kumukulo-kulo na, ito ang pinakahihintay sa loob ng 1 taon pag kumukuha na ng mahiwagang pasulbot. Ewan ko kung anong tawag sa inyo. Sa iba naririnig ko ito na patabol. Pero dito sa amin, pasulbot. Ayan, kinukuha yan bago magkapit-kapit na at maging tuluyan ng kalamay. At pagkatapos na nga dito kumuha ng pasulbot, dito na po mag-uumpisa ang pinaka-challenging na trabaho sa lahat. Ang haluin ang kalamay. Ay, tunay naman. Huwag magsasabing hindi masarap at talaga namang tulo na ang lahat ng tutulo sa paghahalo pa lamang ditong kalamay. Diyos ko po, Lord. Aba, pag kayo nagpunta din sa amin at kayo pinakain ko ng kalamay at inyong pinula ng aming kalamay, sa susunod kayo ilalagay ko sa kawa. Aba, babala lamang po yan sa mga pupunta din sa amin sa Pasko. At naku po, huwag niyong mapula-pula na ng aming kalamay at tunay na sa hirap ng haluan portion na iyang nagaganap ay kayo talagang mailigay sa kwali. Ay kita nyo gaya, mga naghahali, mga senior pa. Oh, saan? Labanan tayo ng mga senior citizen. Oh, mantigyaring mga kilosan ni Don Mesio at hindi kayang gawin ng mga bata dyan. Kita nyo itong mga pamangkin ay nandiyan lang sa gilid ang mga anak at Diyos ko po, hindi man lang tumulong ng paghalo. Aray naman ho talaga ang nakaka-proud dito sa amin pag Pasko. Gaano kahirap ang gawain pag nagkakalamay ay talagang hindi tutuloy ang Pasko kapag walang kalamay. Kahit pag garni kahirap ang nagaganap bago yan mabuot, maihayin sa aming lang mga lamesa. Bago sa inyo lang ang titikman na kaunti tapos sasabihin inyong isasyaro na ay kainaman na. Bay, kitang-kita nyo naman na rin 2 senior na rin. Ay talagang wari ko pagkatapos ng isang halo habol lang hininga Bay, sabi ko naman sa inyo, yung mga pagkakalamay serye na nagaganap lang ng 1 beses sa 1 taon. Kaya naman kahit gaano kahirap ang mga pinagdaraanan, ay yan ay pinaghahandaan. Aba, kami ho'y tumanda na ng garine, ay talaga hindi nakakaranas ng Pasko na walang kalamay. Ngayon na lang naasi-asinso at meron ng tikoy na matitikman. Alam nyo gawin yung feeling na kapag Pasko tas wala ho kayong kalamay, ay parang hindi Pasko. Parang hindi tuloy ang Pasko kapag walang kalamay. Yung tipong pupunta ka sa lahat ng bahay, ang iaahayin sa iyo, puro kalamay. Aba, pag hindi naman ho kayo na umay, sinasabi ko sa inyo ang aming kalamay, umaabot pa hanggang February ng susunod na taon. Aba, ay pinakamasarap ho sa kalamay kapag ayan ay nag-aamag-amag na. Yung tipong tatanggalin mo yung amag sa ibabaw, tapos ipiprito mo ulit. Tapos, o kaya ilalagay mo naman sa wrapper. Lumpia wrapper, tapos ipiprito mo. Apa, ay pamangot na. Pero ho, bibihira na ho kayong makatikim. Alam nyo ga kung bakit. Dahil pagkatapos na ng 3 Kings, January 6, kanya-kanya na ho kaming tago dahil alam namin paubos na yung kalamay ng ibang bahay. Kaya hindi na yan inihahayin. Swerte nyo pag hinayinan pa kayo ng kalamay. Meron pagkatao ditong hindi alam kung ano are ho yung patabol na sinasabi, yung pasulbot. O yan, ganyan ho ang itsura. Yan, titikman natin.
Nauna pang tumigil sa akin na ang tita. Aray talagang gustong-gusto na siya impida sa aking video. O, diga? Abay, basta ako nagbi-video tarin narinig ako. Hindi makatakas. At ayan nga, nakita ko habang ako nag-e-edit ang itsura ng person. Aba, ay kainit ho kaya din sa lutuan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung garin na ang kaitsurahan. Ang mahalaga, nasarapan. Ba, kayo man din ang lumagay din sa aming lagay na kami maghapot magdamag na yata dining nasa harapan ng tungko ng apoy ay pag hindi ka naman nag-itsurang. Ari unang kain namin ng pasulbot kaya pagpasensya na makikita nyo talagang sarap na sarapat at dini pa sa takip ng star margarine na namin kinain o diga nang hindi masayang. At ayun nga matapos mabusog ang susunod na serye ay ang takalan serye. Syempre ilalagay na natin yan sa lagayan. In fairness, nag-upgrade na din. Dati talaga inilalagay lang namin yan sa kahon na may takip na dahon ng saging. Time check 5 p.m. Yes, tapos na po ang ating kalamay serye. Ito pong aking pinapakita sa inyo yung ating tikoy na naiwan na. Sinasabi ko sa inyo, nag-umpisa tayo ng 7 p.m. kagabi at natapos tayong ng 5 p.m. Ngayon, almost 24 hours. Abay, tunay na pag hindi pa yan sumarap, ay puyat na puyat ang magtitikoy. Diyos ko po, huwag niyong pupulaan. Pag kayo napunta din sa amin at kita niyo naman, labas na lahat ng ibag, maluto lamang itong tikoy na ito. At saka ho sa lahat ho ng mamamas ko din sa amin. Abay, kumain na lang kayo ng tikoy at naubos na lahat ang aking pera din sa tikoy na are. Bawal ng mamas ko, kain-kain lang. Tipong kainin nyo na lahat ang gusto nyong kainin hanggat kaya nyo. Wag na lang kayong re-request ng Sharon. Ay lang ho, wag naman kaseryosohin ang buhay. Siyempre, ito ay inihanda para sa inyo, para sa ating lahat ngayong darating na Pasko. Parehong aming nakayanan at kung ano ho ang inyong maabutan ay pagpasensyahan nyo na lamang. Ayan! Ang ating finished product, ang ating kalamay at ang ating tikoy.